Daghang salamat sa atong poging senador, Gingunasan. Ang ating pong magiting na mayor, Mayor Mike Rama, at susunod na mayor muli, Congressman PJ Garcia, the next governor of Cebu. Vice Governor candidate Buboy Durano. Candidates for congressmen, board members, mayors, vice mayors, councilors. And barangay chairman. And of course, we have with us here, kasama namin 3 city mayor sa Metro Manila. Si Mayor Junjun Binay, Mayor of Makati, Mayor of Valenzuela, Sherwin Gatchalian, and Mayor of the City of Muntinlupa, Mayor Aldrin San Pedro. Mayong gabi sa kaninyo tanan at sa aking mga pinilanggang gwapa mga Cebuana, maayong gabi. Mga minamahal ko mga kababayan, gutom na mo? Ako sad. Gutom na ba kayo talaga? Pareho lang tayo, gutom na rin ako. Kanina pa yung alas 4, kami alas 4:30. Ano oras na? Una po ay nabanggit ko lahat ang mga pangalan, ngunit ang pinakapalanggan natin, walang iba kung ating minamahal na gobernadora, ang the fighting Governor of Cebu Province, walang iba kung hindi si Governor Gwen. Kaya ako nakita ko ang battle cry ng Cebu. Stand up. Kaya sinasabi ko kay Governor Gwen, huwag siya mag-ala-ala. We are behind her. Nasa likuran kami ng ating mahal na gobernadora, lalong-lalo na sa ginagawa sa kanyang pag-alis nang wala sa lugar sa kanyang pwesto bilang gobernadora. Madam Governor, we will be behind you, standing up against this illegal ouster or illegal suspension that they impose on you. Ako man, na-experiencean ko yan nung ako ay inyong presidente. Ginawa nila lahat. Pinagtulong-tulungan ako, nagsabuatan sila. Ano yung sabuatan? Nagkontsaba. Nagkontsaba lahat, yung mga mayayaman, yung mga elitista. Sabot. Dahil alam nila si ERAP ay para sa mahirap. Dokumentado nung ako ay inyong Pangulo doon sa Metro Manila, hindi sila nakapagtaas ng presyo ng kuryente kahit na isang kusing. Hindi sila nakapagtaas ng presyo ng tubig kahit na isang kusing. Kaya nagalit sa akin yung mga malalaking negosyante. Ganun pa man, kaya ako hinahangaan ko si ating mahal na gobernadora, si Governor Gwen, dahil sa kanyang tapang. He is now the fighting governor of Cebu Province, and maybe, and I'm sure that next after election, he'll be the fighting congressman of Cebu Province.
Alam nyo naman, siguro kung ang presiding officer ay si Senate President Enrile, hindi siguro ako natanggal. Sapagkat yung presiding officer nun ay kasabwat din, kakontsaba, samot. Nung umalis ang prosecutor, hindi niya tinigil. Pinabiyaan niya. Dapat yun, siya ay Supreme Court Chief Justice, alam niya dapat ang batas. Pag umalis ang prosecutor, dapat i-charge niya ng contempt o kaya pag hindi bumalik, dismiss the case for failure to prosecute. O, kita niyo, English yan, ha? Baka akala niyo, hindi ako marunong mag-English, ha? Sa mga salita, nagsabwat-sabwata, nagkuntsa-kuntsaba, lahat sila. Pero sa ating governor, mahal na Governor Gwen, don't give up. We will be behind you all the way. That is, I would say, if the rule of law is violated, I'm telling you, the rule of the people will set you free. English na naman yan, ha? Minsan-minsan, nakakatsaba. Kaya, I know now, yung stand-up Cebu, I could see all these people, kahit nagutom na, they're standing up to be with you, to back you up. Alam niyo naman ang nangyari sa akin. Napakatapos, sabi ko nga, if the rule of law is violated, the rule of the people will set you free. Katulad na nangyari sa akin. Pagkatapos nila ko ikulong ng 6 na taon at 6 na buwan, here comes the people. Nakikita nyo, EDSA 1, lagi sinicelebrate, taon-taon. Bakit ang EDSA 2, hindi nila sinicelebrate? Dahil nahihiya sila sa ginawa nila. That is why even the